Tapos aasahan mo, maraming magsisimba. Ni hindi ka mangiti pero pag magbibigay ng sobre, sister, sobre. Nakangiti ka pa, lokong ka. Pero pag mag-iimbita, naknaka ng sungit. Bakit ba kinakailangang ilagay ang pag-asa kay Jesus? We put our hope in Jesus because in Jesus, hope does not remain hope. In Jesus, hope becomes a reality. Hope is fulfilled. Hope becomes true. At yan ang tanda ng pagiging maaasahan. May pag-asa kay Jesus dahil maaasahan si Jesus. At paano ba nating masasabi na maaasahan si Jesus? Dahil para sa Kanya, yung inaasahan mo ay hindi mananatiling inaasahan. Yung inaasahan mo, magkakatotoo, mangyayari, at maisa sa katuparan. That is why Jesus is hope-worthy because He can make all your hopes come true. At yan ang narinig natin kapag binasa nyo ang gospel na sinabi ko sa inyo, wedding feast at Cana. Jesus and Mary attended a wedding at Cana. And in the middle of the celebration, there was a problem. And what was the problem? They ran out of wine. Wala ng alak. Naramdaman nila na may problema. Bisita lang naman sila. Hindi naman sila yung may pa-event. Pero siya yung gumawa ng paraan. Naramdaman niya na may problema, kaya sinabi niya sa kanyang anak, wala ng alak. Siguro humihingi siya ng alak at wala nang maibigay sa kanya. At sinabi niya dun sa mga servants, punta kayo sa anak ko. And look at the gospel text. This is the exact precise words. And do whatever He tells you. Do whatever He tells you. It is just like telling them, oh, just follow Him and He will surely do something. Sundin nyo lang at panigurado meron siyang gagawin. May gagawin siya para mabigyan ng solusyon ang ating mga problema. Umasa kayo sa Kanya at may gagawin yan. At may ginawa nga. He turned the water into wine. In Jesus, what you hope for will be fulfilled. In Jesus, what you hope for will come true. That is why Jesus is hope-worthy and that we must put our hope in the Lord. Alam mo ninyo, marami tayong mga inaasahan at maraming nagpapaasa. Kapag may umaasa, na-excite tayo. Kasi hindi pa nangyayari, iniisip mo, mangyayari na. Yun ang pag-asa eh. It makes you alive. It makes you excited. Kapag may pag-asa, sabi nga ay, pag may buhay, may pag-asa. Halimbawa, pinangakuan ka ng asawa mo, natatanda. Kayo ba mga may asawa na? Kayo ba? Akalain yung meron. O, ede may mga asawa. Natatandaan nyo ba nung araw ng kasal nyo? Di ba nangako kayo? Ikaw lang at wala nang iba. O, ang ganda ng pag-asa, inaasahan ko, natuto pa rin yung pangako na ako lang at wala nang iba. O, ano nangyari? O, ano? Sira ang pag-asa. Kapag merong may utang, alam niyo yung utang? Sasabihin sa'yo, bukas, ibabalik ko din yung hiniram ko. Bukas, pinangakuan ka. Alam mo, hindi mo pa natatanggap yung pera, ginagasta mo na. Alam mo ba yung ganitong mentalidad? Wala pa sa yung pera, ginagasta mo na.
O bukas pala magbabayad yung kumari ko, pang kuryente, pang tubig. At dumating ang araw ng bukas at sira ang pag-asa. Wala ang pag-asa. Because we put our hope to people. At yan naman din sa maraming pagkakataon. Ang inaasahan natin ay tao. Kaya kapag tao ang inasahan, many times, people will fail us. Ilan ang nangako sa inyo na tinupad talaga lahat? Mama, pangako ko, gagalingan ko sa pag-aaral. O ano nangyari sa pangako ng anak mo? Father Pros, pangako ko hindi na ako liliban sa pagsaserve. O ano nangyari? Pag nilagay natin ang pangako, ang pag-asa sa tao, madalas napapako. And so we must put our trust only where? Only to Jesus. Mary is our mother of hope because she teaches us to hope only in Jesus, and Jesus fulfills our hope. We do not hope in people because people will frustrate our hope. We do not trust people because people will just betray our trust. Bakit ka aasa sa hindi naman maaasahan? Bakit ka magtitiwala sa hindi naman mapagkakatiwalaan? Di ba yung pag-asa nilalagay mo lang sa maaasahan at sa mapagkakatiwalaan? You know, my dear brothers and sisters, it is already painful to be hopeless. Bakit mahalaga yung pag-asa? Kasi imagine a life without hope. Can you imagine a life without hope? Paano pag walang pag-asa? Paano kaya ang isang tao na hindi marunong umasa? Ano kaya ang buhay ng isang taong walang inaasahan? Kapag may sakit ka at uminom ka ng gamot, yung pag-inom ba ng gamot, garantiyang gagaling ka? Sige nga ho, umiinom ka ng gamot kasi umaasa ka na yung gamot makakatulong para maibsan ang sakit mo. Kapag ikaw ay may problema, nag-iisip ka ng solusyon. Bakit nag-iisip ka ng solusyon? Kasi umaasa ka na yung naisip mo ay tugon doon sa problema. Imagine a life without hope. Why will I continue? Imagine a life without hope. Bibigay na lang tayo. Susuko na lang tayo. And it is already painful to be hopeless. At maraming pagkakataon ngayon ang mga tao hopeless na. Pag nakakakausap kayo ng mga taong, meron ba kayong kilalang mga taong talagang hirap sa buhay? Kasi kayo mukhang hindi naman kayo hirap sa buhay. Pero yung talagang hirap sa buhay, yung masasabi nila na wala na kaming pag-asa. Hopelessness. It is already painful to be hopeless. But it is even more painful if you place your hope in person and that person frustrates and disappoints your hope. It is painful to be hopeless. But it is even more painful to hope in a person who will do nothing to fulfill your hopes. You will never hope again. Kapag ang tao sinablay tayo, kapag ang tao hindi tinupad ang mga pangako sa atin, may mga taong nagsasabi, ayaw ko nang umasa. I will never hope again. Sasabihin mo, hindi na ako aasa kasi wala naman akong maaasahan. Kaya nga pag pinangakuan ka, hindi gagawin ko. Mabibigyan ka na naman ng buhay. At mas masakit kung sa pangalawang pagkakataon,
Pangatlong pagkakataon, yung pag-asa mo nasira at nawala. Kahinaan natin bilang mga tao. Tingin ko lang ito. Kahinaan natin bilang mga tao. Madalas, hindi natin nabibigyan ng katuparan ang pag-asa ng ating kapwa. We break our promises. We do not fulfill our promises. Wala tayong palabra de honor. Sasabihin natin, oo, pero hindi naman mangyayari. That is why it is frustrating to trust. Meron nga akong mga kilala, ayaw nang magtiwala. Ayaw nang umasa. Sapagat maraming pagkakataon sa buhay niya, nasira na ang kanyang mga inaasahan. But Mary tells us, other people might disappoint you. Other people may frustrate your hope. But hope in the Lord, and He will not disappoint you. Yan ang mission natin bilang mga lingkod simbahan. Nagsiserve ba kayo sa simbahang ito? Yan ang mission natin, na kapag nakita ka ng parokyano, kapwa parokyano mo, ang nakikita nila sa'yo, pag-asa. Di ba meron tayong mga kaparokya, pag nakita natin, nagliliwanag ang mata natin, kasi ang dala-dala niya, pag-asa. Pero meron din tayong mga parokyano, pag nakita natin, nag-aalisa na tayo. Nandiyan na naman yung sungat na yan. Nandiyan na naman yung chismosang yan. Nandiyan na naman yung laiterong yan. Imbis na pag-asa ang makita, kawalan ng pag-asa ang nababanaag. Merong ganyan tayong mga kasamahan. Imbis na magpalakas ng loob, nakakasira pa ng loob ng iba. And it is very frustrating to note, marami ng mga parokyano tayong siguro umalis na, nag-iba ng parokya, lumipat sa saan bang parokya pwedeng lumipat. Yung iba nga, sekta pa ang nilipatan. Kasi hindi tayo pag-asa sa kanila. Napakadali lang naman sana na maging pag-asa sa iba. Lagi kong sineshare yung mga words of affirmation. Pag nagbigay ka niyan, nagbibigay ka ng pag-asa. Imaginein mo, may problema ka, matindi ang problema mo, at babatiin ka, sasabihin sa'yo, uy, ang ganda-ganda mo. Mangingiti ka, mabubuhayan ka, mabibigyan ka ng pag-asa. O sasabihin sa'yo, ang galing-galing mo, mabubuhayan ka ng pag-asa. Ang husay-husay mo, mabubuhayan ka ng pag-asa. Kapag ikaw ay madalas magbigay ng words of affirmation, that will give hope to others. Imagine people so down and you will greet them, you will affirm them. You will be a light to them. Magbibigay ka ng liwanag sa kanila. Kaya ugaliin yung pumuri ng iba. Kapag maganda yung damit, sabihin mo, ang ganda-ganda ng damit mo. Ang ganda-ganda ng makeup mo. Ang ganda-ganda mo. Ang, ano pa bang mga magagandang mga affirmation? Ang payat-payat mo. Kaya lang yung iba nagdududa kapag ina-affirm. Kasi feeling nila inuuto sila. Kasi maraming mga tao din kapag pumuri, pagtalikod, ang daming sinasabi. Ay, ang ganda-ganda ng damit mo. Saan mo nabili yan? Lazada lang yan, Lazada. Pagtalikod, kay taba-taba naman hindi bagay sa kanya Tsurang yan. Hindi genuine ang affirmation. Sasabihin, ang ganda-ganda naman ng makeup mo. Ikaw naman, hindi naman, lang yan, light lang yan. Pagtalikod, para namang espasol yang si sister, pakaputi, hindi na bagay.
Pagkaharap, ang ganda-ganda ng sinasabi. Pagtalikod, kung ano-ano na. Pag may nagbigay ng pagkain, sabihin, oh, sa'yo, pagkain mo. Uy, ang sarap-sarap na. Di mo pa natitikman eh. Masarap na. Pag uwi sa bahay, oh, kaya pala namigay ng katat ng alat nitong ulam na to. Marami kasi sa atin, masakit man ang termino, pero plastic. May kilala ba kayong plastic? Baka wag na kayo tumingin-tingin sa gilid nyo. Baka makita nyo pa. But words of affirmation. Pero alam nyo rin ang isang dahilan kung bakit madamo tayong pumuri. Bakit madamo tayong magbigay ng affirmation? Alam nyo kung bakit? Insecure ka kasi. Insecure ka. Ba't ko sasabing magaling siya? Eh kung siya yung ma-promote. Ba't ko sasabing mahusay siya? Eh kung siya yung palakpakan. Ba't ko sasabihin sa kaklase ko matalino siya? Eh kung siya yung mag-number 1. Ba't ko sasabihin sa'yo na maganda ka? Eh kung matabunan yung ganda ko. Madamo tayong pumuri. Aminin nyo sa isip nyo, insecure ka kasi. Kaya imbis na pumuri, wala na lang. Magastos mang magbigay ng pag-asa, magastos mang magbigay ng liwanag, affirmation, kayang-kaya natin yan. O kaya words of assurances, kayang-kaya din natin yan. Imaginein mo may problema ka, tapos may tatapik sa balikat mo at sasabihin sa'yo, okay lang yan, kaya natin yan. Hindi ba mabubuhayan ka ng loob, mabubuhayan ka ng pag-asa na hindi ka nag-iisa? May hahawak ng kamay mo at sasabihin, pagtutulungan natin. Mabubuhayan ka ng loob. Yung words and gestures of assurances that will give you hope. Mga nanay na rin ba kayo? Kanina may asawa ang tanong ko eh. Ngayon ba mga nanay na kayo, nanay? Hindi nga. Nanay na kayo? Kayo ba? Hindi halata. Yung problemado yung nanay, tapos niyakap ng anak. Di ba magaan sa pakiramdam? Nabubuhayan ka ng loob. O kahit nga sa mag-boyfriend, mag-girlfriend eh. May problema siya, hinawakan yung kamay. Wawala kahit pa paano yung init ng ulo mo, lalambingin ka. O kaya sa mag-asawa, mainit ang ulo mo, di ba? No, misis, tas niyakap ka ng mister mo, demonyo ka, lumayo ka sa akin. O di ba? Magiginhawahan ka. Sabagat yung gestures of assurance, that gives us hope. That gives us hope. At pangatlo, pinakasimple, ngumiti ka lang. Yung pagngiti, magbibigay ng pag-asa. Di ba minsan, bad trip ka, nakakita ka ng nakangiti sa'yo, mangingiti ka din eh. Baliw ba yan? Pero mangingiti ka din. Because when you smile, you give positive vibes, you give positivity, you give hope. Kaya yung taong naknakan ng susungit, nilalayuan. Yung mga taong hindi man lang mangiti, nilalayuan. Ewan ko lang sa parokya nyo, no? Pero sabi nila, marami daw taong simbahan naknakan ng, kayo na magsabi, naknakan ng susungit. Mga hindi man lang marunong mangiti. Tapos, umaasa ka na maraming magsisimba? Eh, ikaw na nag-i-invite, naknakan ka ng sungit? Uy, magsimba kayo. Uy, tumahimik ka. Uy, pagilan mo. Uy. Tapos aasahan mo, maraming magsisimba? Ni hindi ka mangiti, pero pag magbibigay ng sobre, sister, sobre. Nakangiti ka pa, lokong ka.
Pero pag mag-iimbita, naknaan ng sungit. Sabi ko nga minsan sa mga samahang pangsimbahan, gusto mo mag-recruit ng member. Kahit di ka magsalita, ngumiti ka lang. Saan ba galing yan? Ano na yan? Yun lang sapat ng pang-imbita para sumali sila sa'yo eh. Eh ang problema nga sa simbahan, ang dami-dami dito. Tumandang naknaan ng susungit. Yung pari lang ang mabait dito. Ay, syempre, ano pa. Minsan may kwento ko nga sa inyo. Minsan naimbitahan ako sa isang parokya. Bagong ordain lang ako nito, 2018. Dito ako sa Fatima noon naimbitahan ako sa isang parokya. Ngayon, ako ay pumupunta sa simbahan. Rin ganito lang talaga ako noon pa, nakachinel. Hindi ako nagsasapatos at ako'y, ewan ko ba. Pero nakachinelas lang ako. Naka-t-shirt at saka naka-pantalon lang. Nakamaong pa nga ako dati. Improvement na to ngayon. Kaseda na ako ngayon eh. Iba na ako ngayon. Mataas na level ko ngayon. At naimbitahan ako sa isang parokya. Doon sa parokya, syempre may secretary. Kung una mo akong makikita, di mo naman kilala, mukha namang hindi ako pare. May hindi dito sa may santo ha. Hindi. Okay. Siniliwanag ko lang, baka malinaw ha. Pumasok ko sa parish office. May 2 tao doon. Sabi nung unang parokyano, doon sa secretary, ano po requirement sa binyag? Sabi nung secretary, ayan na! Di mo ba nakakita? Nagulat ka, di ba? Gising ka ngayon. Di mo ba nakakita? Ayan na. Hindi. Ngayon, nagisa na buhay. Nabigyan ka ng pag-asa. Ayan na, di mo ba nakikita? Mainit ulo niya. Mainit ulo. Sabi nung babae, lumabas yung babae. Sabi niya, ayoko na dito. Ang sungit-sungit ng simbahan. Isa lang nakausap niya. Sino masungit? Isa lang nakausap niya. Nadamay na lahat. Sabi nung kasunod na parokyano, magkano ba pamisa dito? Sabi nung secretary, magulat si nanay. Tagal mo nang nagsisimba dito, hindi mo alam kung magkano? Galit talaga siya nung araw na yun, galit talaga siya. Lumabas din yung parokyano, sabi, ano ba namang simbahan namin? Napakasungit talaga dito. Isa lang ang nagsungit. Sino masungit? Buong simbahan. Hindi nga pare. Ako na. Yung pangatlo, ako na. Sabi ko dun sa secretary, anong oras ba yung misa dito? Sabi niya, may tarpaulin sa labas, di mo pa tinignan. Sabi ko, ako po si Father. Sabi ng secretary, ay, Father! Gusto mo juice? Plastic ka, loko ka kako. Kasi yung ngiti natin, may pinakikiharapan lang. May pinapakiharapan lang. Kapag mas mataas sa atin, nakangiti tayo. Kapag mas mababa sa atin, sinusungitan natin. Yung pagngiti natin, may pinapakitaan lang. May pinipili lang. But if you want to give hope to others, hindi magastos. Hindi mahirap. Ngumiti ka at makapagbibigay ka na ng pag-asa sa iba. My dear brothers and sisters, yung pagbibigay ng pag-asa, hindi mahirap na gawain. Nagbigay ako ng mga practical na bagay sa inyo. Ang practical na bagay, words of affirmation, dalasan nyo yan. Gestures of assurances, dalasan nyo yan. Pagngiti, dalasan nyo rin yan.
At kapag hindi mo kayang magbigay ng affirmation, huwag ka na lang manira. Kung hindi mo kayang magbigay ng assurance, huwag ka na lang dumagdag sa problema nila. At kung hindi mo kayang ngumiti, face mask ka na lang, siguro. Sister Lynn. Mary is the mother of hope because Jesus is hope. Sana ho sa maikling panayam na ito, para makauwi na kayo at makahapunan. Mukhang nakahapunan na ba kayo? Yung mga sakristan makahindi kayo, dyan nga kayo kumain eh. Sabi no, hindi po. Di ba dyan kayo kumain? Mary is the mother of hope because Mary is the mother of Jesus. Kapag sa tao tayo umasa, we will be disappointed. Kapag sa tao natin nilagay ang pag-asa, we will be frustrated. Oh, how many times we have put our hope to people and they disappointed us. And so I am inviting you, put our hope only to whom? To Jesus. Jesus is hope-worthy sapagkat kapag sa Kanya inilagay ang pag-asa, kailanman hindi mabibitin ang pag-asa. Hope will become a reality. And as we place our hope to Jesus, inaanyayahan din tayo bilang mga parokyano at katoliko-kristyano, magbigay din ng pag-asa sa ibang tao. Affirmation, assurances, and then you have to simply smile. Hope always in the Lord, because hope is the Lord. I will end with those words. Hope always in the Lord, because hope is the Lord.